Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. So, this is it. Pag-usapan po natin itong katotohanan na talagang sino bang may mas nagawa sa anong panahon na nagkakaroon ng problema tayo sa West Philippine Sea. So, nag-start itong problema na to ng panahon ni Pinoy, 'di ba? Natatandaan nyo na nagkaroon ng standoff between China and Philippine forces natin. So, wala namang nangyaring hindi maganda ron nung time na yun. Pero, nung time na yun, doon nagkaroon daw ng pagkawala daw di umano ng ating territorial dispute sa mga pinagtatalo ng mga islands dyan sa West Philippine Sea. So, dito, mapapanood po natin dito at hindi naman ito mapapasinungalingan kung sinong presidente ba or kaninong administrasyon ba mas nakinabang itong ating mga mangingisda. So nagkaroon kasi tayo ng Congress hearing para talakay yung gentleman's agreement. Kasi yan yung mainit na ibinabato kay Pangulong Duterte na dahil daw sa gentleman's agreement na yan, doon nawala yung mga sinasabi natin mga undisputed area na pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero yun nga, marami rin naman na nagsasabi or pinaliwanag din naman ng mga dating gabinete ni Pangulong Duterte na even before pa pala na umupo or i-assume ni Pangulong Duterte yung position as president, andyan na yung kasunduan na yan. Ano ba yung naging kasunduan dyan? So, panahon pa pala ni Pinoy, meron na silang napag-usapan tungkol dyan sa BRP Sierra Madre na sinasabing hindi pwedeng, kumbaga, i-allow lang ng China na makapasok sa area na yon. Basta ang dala is pagkain lang, mga food supplies. So, walang pwedeng daling any construction materials. So, ganoon din naman yung hiningi ng ating bansa na magkaroon ng status quo order na kahit ang China hindi pwedeng gumalaw or hindi sila pwedeng magpatayo ng kahit na anong structure dyan sa West Philippine Sea. So, yun yung naging agreement nung time na panahon ni Pinoy. Pero bago natin simulan pala yung topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin ng video, wala naman pong bayad dyan. So, pindot na. So, ituloy na ko natin to. Ano ba yung naging konteksto nitong video na to? So, ito karugtong lang po ng gentleman's agreement hearing na ginaganap ngayon sa Kongreso para daw malaman kung kayo nung kapabayaan ba or bakit naghumantong sa pambobomba ng tubig itong Chinese Coast Guard dito sa ating mga barko. So, panoorin po natin itong video na to. Meron lang po akong katunungan. Lahat po ng testimonya ninyo, alam na po natin na Dito po, ang kausap nitong mga mambabatas natin dito is mga mangingisda po galing Sambales. So, sila po yung magpapatunay or sila yung may karapatang magsalita kung ano ba talaga yung totoong nangyayari sa West Philippine Sea. Kasi ngayon marami nagsasalita na mga politiko natin na parang sila yung mas may alam sa mga nangyayari doon sa West Philippine Sea. Na akala mo sila yung pupunta para lumaot. Pero itong mga mangingisda natin, sila yung lumalaot at sila yung mas nakakaalam kung yung mga nangyayari talaga sa West Philippine Sea. So tuloy natin. sa pagka ngayon talagang mahirap ang kalagayan ninyo. Meron akong tanong, kailan sinimulan ng China itong pagharang sa pangingisda ninyo? Libre naman po ang pagpunta ninyo dun sa mga Scarborough Shoal, kung saan yung fishing grounds. Kailan po talaga nagsimula, naghigpit? Anong taon po, kung natataanan po ninyo, nagsimula maghigpit ang China para hindi na kayo mangisda? So ito maganda yung tanong dito itong mambabatas na to. Di natin alam kung mambabatas ba talaga pero i-assume natin na mambabatas to. Pero maganda yung tanong niya. Kailan ba talaga nag-start na kumbaga maghigpit yung China? Na hindi na makapasok, hindi na makapangisda, hindi na makapalaot itong mga bangka natin, yung mga barko natin. So specific yung tanong, kailan nagsimula? So tuloy natin. Doon sa lugar na pangingisdaan ng inyong ninono. 2014 po.
Dahil sa kakayahan po na lagi po akong nangingisda dyan, ako po talaga ang unang hinaras ng China dyan ng 2014. Pero sa So 2014, nag-start na mangharas yung China. So doon na sila pinipigilang makapangisda sa West Philippine Sea. So kaninong administrasyon ba yung 2014? Ito po ay administrasyon po ni Pinoy. Dahil nag-take ng office si Pangulong Duterte is 2016. So nangyari yung standoff, I think mga 2015 yata or late na ng 2016 yung nagkaroon talaga ng standoff na doon sa dagat na talaga nagkapormahan yung mga barko ng Pilipinas. I think hindi naman para barko, hindi pala mga barko ng Pilipinas kasi tingin ko isa lang yata yung barko natin o dalawa against dun sa ilang barko ng China. So 2014 daw, so panahon po ni Pinoy, dun daw nag-start yung panghaharas ng China. So tuloy natin. panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kaming nakabalik. Pero sa panahon ngayon po, hindi po namin alam dahil yan sa sinasabing gentleman agreement. Bigla pong nag-alarma na naman ang China na nung May 14 is nakabaho di Masinloc po kami is talagang pinilit po kaming pauwiin. Kaya ang pag-uumpisa po talaga ng pangaras ng China dyan is 2014, pero nahinto po nung umupo si President Duterte. Kaya kami pong mga mangingisda na laging nandyan po sa Scarborough is nakabalik. Pero sa ngayon lang po ulit na nang haras ulit sila ng mga Pilipinong nangingisda. Kaya So ibig, malinaw na malinaw, galing mismo sa mangingisda natin. Sila, sa kanila mismo nang galing, sila yung talagang pumapalaot doon, sila talaga yung nakakaranas. Kumbaga sila yung mga nasa ground doon. So 2014, instant na silang iharas ng China. Pinawabalik sila, pinauuwi, hindi sila pinapapasok. Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, nakabalik sila doon, nakakapangisda na. So hindi natin pwedeng pasinungalingan. Hindi na pwedeng baluktutin yung mga kwento-kwento nila na panahon pa raw ni Pangulong Duterte, wala raw nagawa para sa mga mangingisda natin. So malinaw na malinaw, galing mismo sa mga mangingisda natin, panahon ni Pangulong Duterte, nakabalik sila. Ngayon lang uli, hindi sila nakakapangisda, gawa ng binali kasi ng administrasyon na to yung napag-usapan. So, hindi nila inonor yung sinasabing gentleman's agreement or yung sabihin natin pinapapangit nila yung imahe ng gentleman's agreement ni Pangulong Duterte. So, ano ba yung gentleman's agreement? So, ino-honor lang naman ni Pangulong Duterte kung ano yung napag-usapan nung nakarang administrasyon bago siya umupo bilang presidente. So, ano ba yun? Panahon ni Pinoy, nandyan na yung usapan na yan na may status quo order na parehas nung itong dalawang bansang to, hindi pwede mag-construct, hindi pwede magdala ng any construction material dyan sa pinaglalaban ng West Philippine Sea or yung mga isla dyan sa West Philippine Sea. Pero ang ginawa kasi nitong administrasyon natin ni Pangulong Bongbong Marcos, binrake nila yung kasundukan. Binrake nila yung agreement, yung gentleman's agreement daw na pinalalabas nilang yun daw yung dahilan kaya nawala sa atin yung mga pinaglalaban ng isla dyan sa West Philippine Sea dahil doon sa gentleman's agreement. Pero hindi, yung gentleman's agreement na sinasabi ni Harry Roque o yung sinasabi ni Pangulong Duterte yung pag-honor lang doon sa usapan between China and Philippines nung panahon pa ni Pinoy. Yung nga, dahil nga sa gaya na sinabi ko sa inyo, binrake kasi. So, binaluktot or kumbaga, hindi sinunod ni Pangulong Bongbong Marcos yung kasunduan. Kaya ano nangyari? Hinigpitan tong mga mangingisda natin na makapalaot. Andyan na yung binobomba ng tubig na, wina-water cannon na yung ating mga barko. Diba? Nung panahon ni Pangulong Duterte, walang nangyaring water cannon ng Chinese Coast Guard sa mga barko natin. Wala ring panghaharas daw nang nangyayari. Sabi nitong mangingisdan to, walang nangyaring ganun. Malaya sila nakakapalaot. Ngayon lang uli sila pinigilan, ngayon lang sila hinaras. Ngayon lang tayo winater cannon ng China. So dito, mabibreak na rito yung mga kasinungalingan, yung mga paninirang ginagawa nila kay Pangulong Duterte na wala siyang ginawa nung panahon niya. No, panahon niya, doon na wala yung isla natin. Hindi. Panahon pa lang ni Pangulong Ninoy Noy, wala na sa atin yung
yung mga isla na yan. Kasi nga, di ba, nag-stand up, umalis yung barko natin, naiwan yung mga barko dyan ng China. So, nakapag-start na silang makapag tayo ng mga nakapag-infrastructure na sila dyan, nakapagtayo na sila dyan. So, wala na tayong magagawa dahil hindi na nga natin makontrol yung area na yon, hindi na tayo makapasok. Paano pagbabawalan? So, dahil nga ito nga, panahon ni Pangulong Duterte, kinausap niya at pinaalala niya yung ano man yung napagkasunduan, tumigil yung China. So, wala nang islang nadagdag doon sa mga kiniklaim ng China. Nakapangisda ng malaya itong mga fisherman natin. Pero, dahil nga sa nangyaring administrasyon natin ngayon, binrake nila yung naging kasunduan ng panahon pa ni Pinoy. Ayan, hindi na pinayagan yung ating mga barko na makapalaot, hindi na pinayagan na makapagbigay ng supply ng pagkain itong mga barko natin doon sa BRP Sierra Madre. Kaya nangyayari, ito na. Andyan na yung hinaharang na lahat ng barko, kahit pa sabihin natin food supply lang yung dadalhin ng ating mga tropa doon sa BRP Sierra Madre, hinaharang na ngayon ng China. Kasi nga, kumbaga, paano ba silang maniniwala na food supply lang yung dadalhin doon? Kung nakapagdala na nga kayo ng construction material So ano na yung pwedeng mangyari? At the same time, hindi naman nakikipag-usap yung ating administrasyon, ng ating gobyerno ngayon sa China kasi mas sila mas nandun na kagad yung tinitake nila as enemy kagad ang China. So andyan na kagad tumatakbo sila sa ibang bansa, particular sa Amerika, yung kagad yung nagiging takbuhan na sinasabi na parang anytime na girahin tayo ng China, nandyan yung Amerika para tulungan tayo. So parang iniyayabang lang natin sa China na nasa likod natin yung Amerika. Pero kung titingnan ninyo, ilang beses nang ginawa ng China yung pang-water cannon, ano bang ginawa ng Amerika? So wala naman. Kahit yung ibang bansang sinasabing kaalyado natin, hindi naman tumutulong para dyan sa pagprotekta or sa kiniklaim natin ng sabi nila na panalo na raw tayo sa UNCLOS, sa arbitrary ruling na yan. Pero ang tanong diyan sino ba dapat ang mag-implement niyan? Sino ba dapat ang mag-execute ng ng panalo na yan, ng ruling na yan? So ang gusto kasi nila mangyari, i-insist lang natin sa China na tayo nanalo. Kahit mo naman i-insist yan, sabihin mo, ibato mo sa Amerika, sa China yan, ibigay mo yung papel dun sa China, ayaw nga nilang i-honor yan. Kasi nga, hindi natin alam kung ano yung pinaka-main reason nila, pero base nga sa mga kapanood natin, nabalitaan natin, yung ruling na yan, hindi naman totaling sinasabing atin yung mga pinaglalaban ng mga isla dyan. Ang sinasabi lang naman doon sa ruling, base sa pagkakaunawa ko, hindi rin, hindi ino-honor yung 9-dash line ng China. Yun yung parang pinakalaman nung ruling na yon. So, iba kasi yung pinaliliwanag sa atin ng gobyerno, ng mga opisyal natin, tungkol dun sa ruling na yon. So, hindi talaga niya dinidisclose kung ano ba talaga yung totoo na ruling o ano talaga yung nasasaad doon. So, eto, hindi talaga mapapasinungalingan dito na si Pangulong Duterte talagang may ginawa para, alam niyo yun, na matulungan yung ating mga kababayan dyan. Maling-mali sa mga sinasabi nila na dahil kay Pangulong Duterte, nawala yung mga pinagtatalo ng isla dyan. So, sana maging bukas po tayo sa mga, sa mga pagdadialogo uli sa China. Dahil, wag natin, sana itong gobyerno natin, wag natin i-take as enemy yung China. Pwede naman natin silang gamitin as as a friend. Nasa pag-uusap lang yun Tandaan ninyo, malaking bansa ang China. Pwede natin gamitin yung resources nila. Pwede natin gamitin yung pagiging mayamang bansa nila para umunlad din tayo. Ang problema kasi masyado tayong dumidepende sa mga katabing bansa natin na panayang sabi lang na susuportahan tayo, nasa likod natin. Pero in reality, ano bang naitulong nila? Wala naman, di ba? Kasi kung talagang tutulong yan, ano ba naman yung magkaroon ng presence lang naman nila doon sa area na yun. Di ba? Yun lang man doon, yun ang pinaka kailangan natin, magkaroon ng presence ng ibang bansa
para alam nyo, yung maitulak natin kung ano yung sinasabing napanalunan nating ruling doon. So, abangan natin sa mga susunod na video kung ano pa yung pwedeng mangyari tungkol dito sa gentleman's agreement na to. Kasi ito na, hinihiring pa to sa Kongreso. So, mas marami tayong malalaman pa kapag umatenda yung mga iniimbitahan nilang mga personalidad para klaruhin yung nangyari dyan sa West Philippine Sea. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi and God bless.